The three pigs, prayer, belief, and forgiveness. Ang tatlong igos, panalangin, paniniwala, at pagpapatawad. Ito po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong daily devotion at ang ating pong verse sa pagninilayan matatagpuan po sa Mark chapter 11 verse 24. Dito po ay muli tayong tuturuan ng Panginoon patungkol po sa panalangin, paniniwala, at pagpapatawad. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome po sa ating pong daily devotion. Dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You. Ganun din po sa ating pong YouTube channel, Ate Mabs TV at God Loves You. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay maulan na naman ang ating panahon. Kaya mag-ingat po tayo palagi, no? Huwag niyo pong hayaan na kayo ay mabasa ng ulan. Kaya lagi magdala ng payong at ng kapote. At kung hindi naman kailangan lumabas, ay huwag nang lumabas. Manatili na po tayo sa ating mga tahanan. Ihanda na po natin ang ating puso, isip, at ganun din ang ating Bible. Buksan na po natin ito sa Mark chapter 11 verse 24. At kung ang Bible ninyo ay tulad ng Bible ni Ate Mads, yan po sa Tagalog ay Marcos na matatagpuan po sa page 62 ng Bagong Tipan. Ang Marcos 11 verse 24. So, basahin po natin, no? Sa Mark 11 verse 24 sa New International Version. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Marcos chapter 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ituloy nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat, paggabay. Salamat o Diyos at kami muling nakapag-devotion ngayong umaga. Samahan mo po kami at puspusin kami ng iyong pag-ibig at ng iyong kabanalan. At nawa o Diyos, bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord. At bawat mensaheng nais mong marinig namin ngayon ay matutunan namin ito. Sa buhay namin, tumimo sa aming puso at may bahagi rin namin sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan po kami sa oras na ito. Pinupuri ka natin pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sumuli po basahin natin ang sabi po sa Mark 11 verse 24, New International Version. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Sabi sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Hallelujah. Napakasarap pong pakinggan yun, no? Na sinasabi na anuman ang inyong hingin sa panalangin ay ang tining mo nang natanggap mo na ito. Isa na namang pag-aaral ang muli nating pag-aaralan ngayon mula sa salita ng Diyos at ang ating title ng topic this morning ay The Three Pigs, Prayer, Belief, and Forgiveness. Yan. So napakaganda po, no, na tayo ay matuto ng higit sa lahat, no, patungkol sa pananalangin, paniniwala, at pagpapatawad. Sabi nga po dito, have you ever heard of an object lesson? If you've ever taught children in school or in ministry, the chances are high that you have or that you've at least done one without knowing. If you haven't, an object lesson is a teaching method that uses physical items or some other visual aid as the centerpiece of a lesson. Think of using a seed to teach about faith that grows or a piece of armor to explain the armor of God. So isipin natin, no, nakapakinig na ba kayo ng isang object lesson na kapag itinuturo, maaaring sa bata, sa Sunday school, sa ministry, ay nagpapakita ka ng isang object para mas lalo mo itong maintindihan, para mas lalo mo itong maipaliwanag, no? Para madali na maintindihan ng mga taong makakapakinig dito. And sabi nga dito, or a fig tree, to teach about prayer, belief, and forgiveness. Kasi dito po sa ating binasa sa Mark chapter 11 verse 24 ay hinalintulad sa fig tree or sa puno ng igos ang
panalangin, paniniwala, at pagpapatawad. Di ba laging gumagamit si Lord ng ganun, ng parable, no? Para mas maunawaan natin kung ano talaga ang kanyang mensahe para sa ating lahat. Kasi dito natin nakikita na napakagaling ng Lord sa mga bagay na matalinhaga, na pinag-iisip tayo, no? Kung ano ang kanyang nais ipaliwanag sa kanyang mga sinasabi. Kaya po para mas lalo ninyong maintindihan ang aking gustong ipaliwanag, ay basahin niyo po ang buong chapter 11 ng Mark para mas makita natin ang context ng ating pinag-uusapan, pinag-aaralan ngayong umaga. So that's exactly what Jesus does in Mark 11. But the disciples don't get it at first. Hindi nila ito naiintindihan sa umpisa. Ano ba ibig sabihin ni Lord nito? Diba? It takes a question from Peter for Jesus to explain the meaning of the withered fig tree. Here are 3 takeaways from what he says. So, hindi maintindihan ni Peter kaya siya nagtanong nung bakit ano ang gustong ipakahulugan ng Diyos patungkol sa isang nalalantang puno ng igos. So, sabi dito, first, na gustong ipaliwanag ng Diyos sa atin ay gustong ipakita ng Diyos that nothing is too big for God. Wala nang hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Maging problema man yan o anumang bagay na pinagdadaanan mo sa buhay, hindi yan hihigit sa galing ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Wala pong mas malaki sa ating Diyos. Diba? Kahit sabihin mo pa na ikaw ay may problema sa ngayon na pinagdadaanan na sa tingin mo itong pinakamalaking problemang pinagdadaanan mo, wala pong hihigit at lalaki pa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At sabi dito in Mark 11 verse 23, Jesus says, "Truly I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them." Sa Tagalog po, anong sinasabi? Marcos chapter 11 verse 23, tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, "Umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat," at ito nga ay mangyayari. So, anong ang pakahulugan ng Diyos dito? Diba? Sabi, andoon yung pananampalataya mo at yung belief mo na sabihin mo lang ay mangyayari because naniniwala ka na kaya itong gawin ng Diyos. Ba? Hindi mo naman yung sasabihin ng ikaw lang. Kaya mo yung sasabihin because naniniwala ka na merong Diyos na kaya itong gawin para sa iyo. Kaya kung ano man ang ating panalangin, sabi dito, how often do we settle for praying small prayers? Prayers that hide behind insecurity at best or doubt at worst. Kasi minsan hindi natin mapaniwalaan mangyayari ang isang bagay kasi nagdududa tayo. Na para bang pinag-iisipan pa natin, mangyayari nga ba talaga to? Totoo ba talagang kaya to ng Diyos? Diba? Minsan mismo si Lord, pinagdududahan natin ang kapangyarihan niya. Lalo na kung wala naman tayong personal na relasyon sa Kanya at hindi natin siya kilala. Sino nga ba ang Diyos na aking sinasamba? Ano ba ang kaya niyang gawin? Diba? Kaya minsan, may problema tayo, hindi tayo nakakapanalangin. Hindi natin siya tinatawag dahil iniisip natin may magagawa ba siya. Diba? Ako nga, ginawa ko ng lahat pero wala naman nangyari. So, diba parang inihahalin tulad natin ng Panginoon sa ating sarili. Kung wala man tayong magawa, ang Diyos may magagawa. Kasi Diyos nga siya eh. Diba? Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Kaya minsan sa sobrang nating problematic, sa sobrang nating kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, ay nakakalimutan natin, teka muna, may Diyos nga pala, na dapat kong tawagin at pagkatiwalaan at paniwalaan na may magagawa siya sa problemang meron akong kinakaharap ngayon. Ano mang pagsubok yan, struggles and difficulties in life, maging sakit karamdaman yan, kaya ng Panginoon yan. Kaya nating utusan ng bundok, di ba? Sabi nga, para umalis ka dyan, tumalong ka sa dagat. Kaya nating utusan yun.
because of God. Because of our faith in our God. So parang sinasabi mo, huy, ikaw problema, umalis ka dyan. Lumayas ka. Mayroong Diyos na tunay na mas makapangyarihan sa'yo. Kaya huwag mong isiping talo ka na ng mga problemang yan. Mayroong Diyos na mas makapangyarihan. Kaya kang ialis sa problema na kinakaharap mo sa ngayon. Magtiwala ka lang. And sabi pa dito, here, Jesus is raising the bar. He tells us to pray mountain-moving prayers. We have a big God that can do big things. Naniniwala ka ba doon na meron tayong Diyos na kayang gumawa ng malaking bagay para sa atin? Mga imposibleng bagay para sa buhay natin. Na parang sa tingin mo, sa tingin ng maraming tao, imposible na ito. Pero sa Diyos, lahat yan posible. Ang kailangan lang ay magtiwala ka na ikaw ay manampalataya na merong magagawa ang ating Diyos sa buhay natin ito. Diba? Ganun po ka makapangyarihan ng Diyos natin. Kaya huwag nating maliitin ang Diyos natin. Lahat ng bagay kaya niya. Wala siyang hindi kayang gawin. Sabi nga po dito sa ating binabasa, no? Huwag nating isipin na may limitasyon ng Diyos natin. Huwag nating tingnan siya bilang maliit. No? Dati, banggit ko na po ito sa mga previous devotions natin. Na merong isang bata na kausap niya yung tatay niya. Nung tumingin siya sa langit, nakita niya ang liit-liit ng eroplano. Sabi ng, ganyan ba talaga ang eroplano, tay? Sabi niya, gano'n. Sabi ng tatay niya, aba, hindi. Dinala niya yung anak niya sa airport at doon nakita ng bata, napakalaki pala ng eroplano. So, inihalin tulad ng tatay niya, yung eroplano. Sabi niya, alam mo ba, na ang relasyon natin sa Diyos ay tulad ng eroplanong ito. Na kapag malayo ang Diyos sa atin, ang liit ng tingin natin sa Kanya tulad ng eroplanong ito. Pero kapag ang Diyos ay malapit sa atin, tulad ng eroplanong ito na napakalapit sa atin, ay ganito siya kalaki. Namangha yung bata, oo nga, no? Totoo. So, nasaan ba tayo? Gaano ba tayo kalapit sa ating Diyos ngayon? Para maramdaman natin ang kanyang presensya at hindi tayo matakot at mawalan ng pag-asa sa mga kinakaharap nating problema sa ating buhay. Ang tingin mo ba sa Diyos ay ganito kaliit at yung problema mo ay mas malaki kaysa sa Kanya? O ang Diyos ang pinakamalaki at ang tingin mo sa problema mo ay ganito lang? Nakabase yan sa iyong pananampalataya upang kayanin mo ang iyong pinagdaraanan. So sabi po dito, pangalawa, we should pray with total belief in God. Pag nanalangin ka, dapat buo ang iyong paniniwala sa ating Diyos na buhay. Sapagkat buhay ang ating Diyos, hindi ba? Believe that you have received it and it will be yours. Panampalataya ng paniwalaan mo na natanggap mo na ito dahil nasa iyo na nga ito. Di ba? Kaya pag nananalangin tayo, minsan parang nanalangin ka na nga. Pero pagkatapos ng manalangin, punong-puno ka pa rin ng doubt. Punong-puno ka pa rin ng pag-aalala. Dapat pag pinanalangin mo na, binigay mo na ito sa Diyos at pinaniwalaan mo ng may katugunan na ito. Tinugon na niya ito. Paniwalaan mo dapat yon. Dahil Diyos ang dinasalan mo at Diyos ang pinagkatiwalaan mo. Sabi nga dito, notice the past tense here. Once again, Jesus is raising the stakes. Our belief in God's power should be so strong. Dapat ganun katindi yung ating paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na meron siyang magagawa. So absolute that we should consider our prayer answered as we pray for it. Wow! Diba? Dapat pag nag-pray ka, alam mo na kagad, Lord, answered prayer na ako. Tinugon mo na ito. Salamat, Panginoon. Huwag na tayong magdalawang isip pa dyan. Dahil ang dinasalan mo, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Diyos na naglikha ng langit at lupa. Diba? Pagkatiwalaan natin, panghawakan natin yung sinabi sa Mark chapter 11 verse 24. Diba? Na believe that you have received it, paniwalaan mo, tinanggap mo na. Hindi ba tayo mag-pray? Kasi minsan, hindi tayo ganun mag-pray. No? Parang pagkatapos mo mag-pray, nag-aalala ka pa rin. Hindi ka pa rin makatulog. Tapos hanggang sa paggising mo, kung nakatulog ka man saglit, paggising mo, yun pa rin ang laman ng isip mo, nag-aalala ka pa din. Kaya, gawin nating practice, no?
yung ating pong belief sa Diyos. Na when we pray, talagang tanggapin natin. Binigay na ng Diyos ang kasagutan sa ating panalangin. Kaya wala ka nang dapat isimangot dyan. Ngumiti ka. Tinugon na ng Diyos ang iyong panalangin. And sabi dito, how can Jesus say that? How can Jesus say that? Because our confidence rests not in the strength of our belief, but in the God we believe in. Diba? Kasi kumbaga, bakit nasabi ng Diyos to na kaya niyang ibigay ang katugunan ng ating mga panalangin is because confident siya. At yung confident na yon, nakasalala yung strength sa paniniwala natin, hindi sa ating sarili, but doon sa Diyos na ating pinaniniwalaan na merong kayang gawin sa buhay natin. So, kumusta ba tayo pagdating sa ganyang bagay? Ilang beses ka na ba niyang tinugon sa iyong mga panalangin? Ilang beses ka na ba niyang sinagot at ibinigay ang mga panalangin mo? Maaaring may ilan na hindi niya sinagot o hindi niya ibinigay, pero may dahilan ang lahat ng iyon. At alam ko, kung ikaw ay tunay na nananampalataya, nakita mo ang pagtugon niya sa iyo. Diba? Sa totoo lang po, simula pa man noon, di naman tayo pinabayaan ng ating Diyos, hindi ba? Kaya ano pa ang ating pinagdududahan sa kanyang kapangyarihan? And our prayers should align with God's will. Yun. Doon po nagkakatalo yun. Kaya minsan, may mga panalangin tayo na hindi natutugon at minsan tayo rin duda. Hindi doon sa magbibigay ng katugunan, kung hindi sa panalangin natin. Teka, ito bang prayer ko ay naka-align sa will ni Lord? Kasi minsan may mga panalangin tayo na parang ikaw mismo, tama bang ipinagdarasal ko to? Baka mali. Diba? At minsan, may mga panalangin tayo hindi naka-align sa will ng Diyos. Kaya tuloy, hindi nagkakaroon ng katugunan. Hindi natutupad at hindi nasasagot. Kaya huwag tayong malulungkot pag ganun. Kasi ikaw din ang makakaalam yan eh. Kung yung prayer mo ba, naka-align ka sa will ni Lord? Kasi pag hindi naka-align, hindi talaga pinahintulot ng Diyos eh. Kasi unang-una, ang Diyos ang nakakakita ng future. Siya ang may alam ng buhay mo, ng kinabukasan mo. Kaya kapag hindi talaga para sa iyo, hindi niya ibibigay. Lalo na alam niya kung ito ikabubuti mo o ikapapahamak mo. Kaya huwag ka malungkot pag hindi tinugon. Diba? Kasi mayroong mas magandang plano ang Diyos sa atin. And sabi niya nga po, a good key for interpreting this verse is at 1 John chapter 5 verse 14. Na ano ang sinasabi dito? Sabi dito sa verse 14, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Diba? Kasi pag tayo ay tunay na sumusunod sa Panginoon, lahat ng ipapanalangin mo ay sisiguruduhin mong naaayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Sa ikabubuti mo at sa ikabubuti ng iyong kapwa at ng iyong pamilya. Hindi ka naman mananalangin ng para sa kapahamakan ng iba. Natural, pag nanalangin ka ng mga ganung bagay, ay hindi yun tutugunin ng Diyos, sigurado yun. At minsan, meron din tayong mga panalangin na talagang hindi tinutugon. Maaring hindi pa sa ngayon. Sabi nga, di ba? Yes, no, or wait ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Maaring hindi pa. Ito ang tamang timing para sa tugon ng Diyos sa panalangin mo. Kaya, napapractice din ang patience natin sa paghintay sa tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung sa ngayon hindi pa tinutugon ng Diyos ang panalangin mo, wait ka lang. Mayroong plano na mas mabuti ang Diyos para sa iyo. At yun ay sigurado para yun sa ikabubuti mo. Dahil alam ng Diyos ang lahat-lahat. Di ba? So, sabi dito, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And asking for a mansion and $1 million, perhaps you need to consider
what Jesus was actually teaching through the fig tree and the temple cleansing that follows. Asking for forgiveness or reconciliation, even as you ask, Jesus says it's already yours. Yung pagpapatawad, hinihingi natin sa Diyos, dapat marunong din tayong magpatawad sa iba. Diba? Alam na natin dapat yun eh, na kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos, alam mo na patatawarin ka ng Diyos. At kaya, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Huwag mo nang hayaan na panghinaan ka ng loob dahil may nagawa kang kasalanan. The moment na yan ay hiningi mo ng tawad sa Diyos, ay siguradong patatawarin ka at reconcile ka na with the Lord. Kahit ano pa ang nagawa mong kasalanan, huwag mong pahintulutan na hindi ka makalapit sa Diyos. Dahil kasi, laki ng kasalanan ko, Ate Mads, ang tindi ng kasalanan ko. Ayoko lumapit sa Diyos kasi sobra talaga nakakahiya. Pero ang Diyos, hinihintay ka lang lumapit. At ready siya na patawarin ka. At dapat alam mo yun. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na maunawain. Diyos na mapagpatawad. Ginawa niya nga ang lahat para sa iyo. Diba? Binigay niya kanyang buhay. Nagpapako siya sa krus para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Tubusin tayong lahat sa ating mga kasalanan. Dahil alam niya na tayong lahat ay napahiwalay sa Kanya ng dahil sa kasalanan. Kaya pag lumapit tayo sa Kanya, tumingin ng tawad, agad mo tayong patatawarin. Pag tayong nagsisi, nagrepent sa ating mga kasalanan. Alam ng Diyos yun at dapat yun ay alam din natin. Bagamat tayo ay natatakot na lumapit sa Diyos, nagiging dahilan ng mga kasalanan para mas lalo tayong lumayo sa Kanya, huwag mong isipin yun. Mas lalo tayong dapat lumapit sa Diyos sa mga panahong tayo ay nagkakasala. Sapagkat doon tayo tunay na makakaranas ng kapayapaan sa puso natin at ng pag-ibig ng Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya tumingi ng tawad. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magkakaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan kapag ito ay dinulog natin sa Diyos. At kung may mga tao naman na humihingi ng tawad sa atin at nagkasala sa atin, matuto rin tayong magpatawad. Kasi tayo nga pinatawad ng Diyos eh. Dapat marunong din tayong magpatawad sa iba. And last, forgiveness is pivotal to prayer. In Mark 11 verse 25, Jesus ends His object lesson by commanding forgiveness. Yan. So, talagang napakahalaga ng pagpapatawad. Kasi yan yung, sabi nga, pag nagpatawad ka, ang unang magkakaroon ng kapayapaan, ikaw na nagpatawad. Kasi tayo rin ang disturb eh. Diba tayo ang hindi matahimik pag meron tayong dinadala sa puso natin na galit, sama ng loob, hinanakit sa ating kapwa, lalo na sa mga taong nakagawa ng mali sa atin. Hanggat di tayo nagpapatawad, may kabigatan sa puso natin. Na yun din ang dahilan kung ba't wala tayong kapayapaan, di ba? Lalo tayong gulo-gulo ng isip, balisa, worried, stress. Di ba? Tayo rin ang hindi matahimik. Sa totoo lang, lalo na kung tayo ay mga anak na ng Diyos, hindi na tayo matahimik kung may kaaway tayo. Hindi tayo matahimik kung meron tayong kasamaan ng loob. Di ba? Kaya isettle natin to with the Lord. At ayusin natin talaga at usapin natin ang Panginoon para tayo din ang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa puso natin. And sabi nga po, sabi sa Mark 11 verse 25, sabi dito, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang iyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Napakahalaga po nito. Kasi baliwala yung paghingi ng tawad sa Diyos kung tayo mismo hindi rin marunong magpatawad. Di ba? Ano ang silbi ng paghingi mo ng tawad sa Diyos kung ikaw mismo nagkikimkim ka ng sama ng loob sa iyong kapwa? Kaya ang linaw nung sinasabi dito, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng ang iyong Ama na nasa langit. Paano tayo patatawarin ng Diyos kung tayo ay punong-puno ng hinanakit sa ating kapwa at galit, sama ng loob? So, unahin natin po yan. And isn't it interesting how two of Jesus' most extensive teachings on prayer, here and in the Lord's Prayer,
blend forgiveness in such an important piece. Here, he even ties it to the Father's forgiveness of our sins. If prayer is a recipe, forgiveness is one of the most integral ingredients. Diba kung ang sa recipe ay nandoon ng panalangin, ang pinaka the best na ingredients na dapat kasama ng recipe nito ay ang pagpapatawad. Kasi kapag punong-puno tayo ng pusong hindi nagpapatawad, pati pagpipray ang hirap gawin. Na-experience mo yun. Pag may kabigatan ka sa puso mo, dahil may kaaway ka, may kasamaan ka ng loob, may tao kang hindi napapatawad, ang hirap mag-pray. Diba parang ang bigat? Parang hindi ka makapagdasal ng totoong panalangin na bukal sa puso mo at hindi mo ma-acknowledge ang presence ng Lord. Kaya napakahalaga po nun, ayusin muna natin ang laman ng ating puso pagdating sa pagpapatawad. And if we're going to bear the kind of fruit that is pleasing in the Lord's eyes, forgiveness can't be missing from our branch. So, kung meron tayong gusto na ayusin para magbunga tayo at ano ang maging pleasing sa mata ng Diyos, ay kailangan hindi mawala ang pagpapatawad sa ating buhay. Napakahalaga po nitong bagay na ito. Kaya kung sa ngayon, marami ka pa nakagalit at hindi pa pinapatawad bagamat minsan may mga tao nang humihingi na ng tawad sa iyo, pero punong-puno ka pa rin ng pride at pinaiiral mo pa rin ang sama ng loob, galit, hinanakit, bitterness sa puso mo, ay hindi po magiging maayos ang relationship natin sa Panginoon. At hindi talaga tayo magkakaroon ng bunga ng transformation kasi hindi pa totally isinusuko sa Diyos ang lahat ng kabigatan ito sa ating puso. At ito ang nagiging hadlang upang lumalim ang ating relasyon sa ating Diyos na buhay. Kaya po, walang ibang hinangad ang Diyos kundi isuko natin ang lahat ng yan sa Kanya. At siya lang at wala ng iba ang tunay na makakapag-heal ng mga unforgiveness sa ating puso. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. At siya lang po ang tunay na makakapagbigay ng kapayapaan sa puso natin. Katiwasayan ng isip nang sa ganon tayo makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung wala ka pang personal na relasyon sa Diyos at tunay na napakagulo pa ng iyong buhay at naguguluhan ka sa nangyayari kung bakit paulit-ulit na lamang ang mga problemang ito sa buhay mo, baka merong isang kulang sa recipe mo. Dahil ang sabi mo, nagpipray ka naman. Pero bakit? Nagpipray naman ako, Ate Mads. Pero bakit ganun? Parang may kulang. Alam mo kung ano yung kulang? Yung isang ingredient na napakahalaga, yung pagpapatawad. Kaya yun ang isuko natin sa Panginoon. Ihingi natin ito ng tawad at tuluyan na natin isuko sa Kanya ang lahat-lahat. Nang sa ganun, matanggap natin si Kristo bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Dahil siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Wala pong ibang daan. Siya lang. Kaya po, idalangin natin yan, idulog natin sa Diyos. At makipag-usap kayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay naghihintay lang. Kausapin natin ang Panginoon na may pagpapakumbaba at makikinig siya sa atin. At patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil kasama namin kayo. Dama namin, Panginoon, ang iyong presensya. Thank you for your loving kindness. Thank you for your mercy, for your goodness, for your gentleness, Lord God, and for your grace. Maraming salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan mo kaming maniwala, manalangin, maniwala at magpatawad. Salamat, O Diyos, sapagkat nandiyan ka palagi para paalalahanan kami sa maraming bagay sa aming buhay. I-bless mo, O Diyos, ang lahat ng mga taong nanonood at makakapanood ng video na ito. Tulungan mo po sila, Lord, sa kanilang mga pinagdaraanan. Naway makita nila, Panginoon, ano ba talaga ang kulang sa kanila. Baka ikaw na ang kulang sa buhay nila, Lord, kung bakit hanggang ngayon hindi umaayos ang kanilang buhay. Tulungan mo sila, Panginoon, na matutong magpakumbaba, humingi ng tawad, at matutong magpatawad din sa iba. Panginoon, maraming salamat sa paggabay mo sa amin, sa pagtulong mo sa amin, at sa patuloy na pag-iingat at
magpapagaling sa aming mga karamdaman. I-bless mo rin, Lord, ang ating Mobs TV family, ang God Loves You, ang God First, ang GLU at ang bansang Pilipinas na patuloy namin dinudulog sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ang bansang ito na magkaroon ng pagkakaisa, na magkaroon ng kapayapaan at magkaroon ng mga leaders na tunay na maglilingkod, Panginoon, ng tapat at na may takot sa iyo. Maraming salamat, Lord. Ingatan mo rin ang bawat pamilya ng bansang ito at ng buong mundo. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-iingat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. We thank you, Lord. We praise you, we honor you, and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng sumabay sa ating devotion ngayong umaga. And I hope na kayo po ay magpatuloy, sa paglilingkod sa Diyos at patuloy na magbasa ng kanyang salita at manalangin bawat minuto ng ating buhay sapagkat wala tayong ibang kailangan sa buhay na ito kundi ang Panginoon na siyang tutulong, gagabay at mag-iingat sa atin sa araw-araw ng ating buhay. So maraming salamat po sa inyong lahat and I hope to see you all again tomorrow at 6:30 para sa isa na namang pag-aaral na ituturo ng ating Diyos sa ating lahat. So hindi pa po nakapollow, mag-follow po kayo sa ating Mobs TV's Facebook page at sa God Loves You. Ganun din po mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Ate Mobs TV at sa God Loves You. Magkita-kita po tayong muli bukas. Maraming salamat. God bless everyone and always remember, God loves you.